bike racing o pagsali sa karera. Ito yata ang huling papasok sa utak ko nung magsimula uli akong magbike ng pandemic. Ang mga ride ko noon, ATM lang kapag magwi-withdraw. Proud na ako noon kapag naka 7 kilometers ako sa loob ng 30 minutes. Pagkatapos noon, nag-level up na akong lumayo after 3 months. Sinubukan ko na agad ang Sierra Madre Loop. Salamat nga pala sa iyo, Papa Dong. Ayan si Tito Chris. Ayun. So, huwag kayo mahihiyang magtulak. Huwag lang bawal na droga. Ang oras na matapos ko ang 100 kilometer na ride na yon, 15 hours and 30 minutes. Akala ng asawa ko, mabubyuda na siya at hindi na ako makakauwi ng buhay. Kaya naman, hindi papasok sa isip ko ang pagsali sa mga karera ng bisikleta. Time check, 5:07. Ito na, ipakit namin sa Teresa. Last na raw yan. Sabi, last na raw. Pero iba talaga magbiro si Lord. A month ago, nagplano kami ng mga titos sumali sa Gravelton. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, nagsarado agad ang registration. Hindi na rin ako umasa. Pero sabi ko nga, iba maglaro ang tadhana. Biglang nag-message sa akin si Tito Mike, aka Padrino. Sabi ni Tito Mike, "Bro, baka gusto mo, sa'yo na lang ang slot ko sa Gravelton." Medyo nagdalawang isip ako tanggapin kasi hindi nga ako sigurado sa pagsali sa karera. Sa tindahan nga, pinapauna ko pa lahat ng mga walang modo bago ako bumili kahit ako pa ang nauna sa pila. Wala talagang racing material sa pagkatao ko. Kahit nga asawa ko, nababagalan palagi sa kilos ko. Paano pa kaya sa karera? Kaya naman nagulat akong makapwesto sa malapit sa top 10 na pinakamabilis sa Gravelton MTB category 40 to 49. Ito si Tito Jeremy, 10th placer sa Gravelton 100 km MTB 40 to 49 years old age category. 2 minutes ang lamang niya sa akin. Ikikwento ko sa inyo kung paano nag-cruise ang landas namin ni Tito Jeremy. Kung bakit napakaraming matututunan sa pagsali sa karera na katulad nitong Gravelton 2023. Yung mga coach ko. Good luck. Coach, yung parang sa UFC, maghahalikan muna, magyayakapan. Tayo, alas 11 mamaya huwag nyong agahan. Baka mainip kayo. Basta mga alas 11, try ko kunin ng mga 5 hours. Pang malakas eh. Sige. Ingat. Bahala na. Ito yung ko Padrino ko dito kaya nakasali ko. Sobra ka naman sa padrino. Sobra ka naman. Hindi totoo. Sana gumaling ka na, Tito Mike. Sana. Kung wala si Tito Mike, kung hindi na injured to, hindi raw makasali. Sa pagsimula ng karera, medyo kalmado naman ako. Marami akong nakitang kakilala. Si Edri na matagal ko ng kaibigan. Siya ang nagturo sa akin kung paano maging malupit sa pagtumbling sa trail. Siya rin ang dahilan muntik nang mawalan ng tatay ang aking mga anak. Nice one! 15 10 9 8 7 Daming kalsada. 5 4 3 2 1. Yeah, let's go! Happy Saturday, Gravelton Park, Philippines! Sa simula ng karera,
Tila nakadrugs ang mga kasabayan ko. Lahat sila sobrang bilis. Akala ko kapag nakapag-maintain ako ng 30 kph, okay na ako. Hindi pala. Ang mga walang ya, tumatakbo yata ng mahigit 40 kph. So, yun yung peloton. Medyo nakakahabol tayo ng konti. Medyo nakakagulat. Kasi ngayon, nasa 39 yung speed. 39. Tara. Gravel and sand. So, first time kong dadaanan tong route na to. Hindi ako nakapag-recon. So, ito na. Kakaalaman dito. Morning. Yung isa naka e-bike. Bilis niya sa mga ahon. Ano kaya itsura niya mamaya pag mga patag. Gusto ko malaman kung ano performance ng e-bike nila. Whew. Kasi yung e-bike ko pag patag, hirap. So let's see pa paano. Sarap. Sarap. Good morning. Sarap. Parang dati lang yung baha sa Mandaluyong. Akyat. Akyat, akyat, akyat. Sarap ng cookie. May halong buhangin. Ha! Yung e-bike. Morning! Ay, grabe. Ay, ulit e-bike. Bungat bike. Yun. Sarap. So, Tito Jean, pakita mong batang asfalto ka. Tawagin mo ang kaluluwa ng leader ng mga asfalto, si Tito Joel. Good morning. Ma'am, bilis nito sa gravel park. Parang napansin ko medyo mabagal siya sa asfalto. Morning.
sa puntong ito, medyo nahimasmasan na akong hindi pwede ang pace na aking tinatakbo. Masyadong mabilis para makayanan ko hanggang matapos ang karera. Dito ko rin napatunayan na napakaraming mas malalakas na babae kaysa sa akin. Iba't ibang hugis, pero lahat sila malalakas. Haba nito. Play ko sana yung Spotify. Rocky Balboa. Wala eh. Yung soundtrack. Wala nga. Magsiset up lang ako ng Spotify. Ganyan na kagad yung distance. Layo na nila. Wala na Spotify ha. Wala na. Tigil mo yan, Jean. Woo! Gatorade. Sige. Fit bar. Isa pa. Isa pa? Ano itanggal mo? Ate, meron kang ano? Takip? Yung ano ba? Gatorade? Bigyan kita ng may takip siya. Gusto mo? May takip. Sige, babaan ko na lang. Dala to. Diri lata. Boss, tama ba sa 100 to? Sa 100 to? Tama. Kala ko namamalikmata na ako. Kala ko gravel ton. Siguro mamaya pa. Ayun na. May pumasok na naman doon sa gravel. Yun yun. Down. Jeremy. Symbol po. Woo. Maganda nito. 60 kilometers na lang. Ito si Tito Jeremy, ang sinasabi kong sumira na maging 10th placer ako sa karera nito. Joke lang. Simula pa lang ng karera, meron na siyang strategy. Gusto niya magpalitan kami sa trangko para hindi agad malaspan. Pero hindi ako nakinig. Oo nga. Siyempre, matigas ang ulo. Ang gusto ko lang naman ay makatapos ako bago mag 5 oras. Diyan pa lang masaya na ako. Pero iba talaga kapag nasa karera. Parang nilalabas nito ang iba mo pang ugali. Ugaling mas agresibo. Ugaling hindi mo akalaing meron ka.
Basta ito gravel, gusto nyo? Ito yung gravel. Shout out kay Haring Daniel. Ha? Patag ko lang. Oh, kala ko wrong way. Putik baka mo. Ito putik. Ready ko nang isawsaw yung pa ako eh. Kala ko titigil. At least malilim. Yun lang, bumagal kami kasi nga nasa trail. Ito si Mitch, naging kaibigan natin. Tamad daw siyang pumadyak. Eh lakas eh. Anong age category mo bro? 40. 40? Pareho pala tayo. Mabuhay ang mga titos. Haba nito ah. Habang matagtag. Ito parang Odax. 28 yung takbuhan ko. Patag, parang Odax nga. Ito na yata yung ano, station. Lalagay lang ako. Yeah. Boss, pwede palagay dito? Sige sir. Palit tayo, hindi ko nagamit to eh. Sige sir. Ayan, thank you. Okay na? Ito sir. Hindi na bintigan. Okay na. Salamat po. Uy, fit bar. Alisan ako. Thank you. Bahanat ulit. Kayo pala yung kasama namin. Oo, nag-aantay asawa ko. Ingat. Morning. Morning. Morning, boto nyo ako. Woo. Morning. May ahon. Ito kasali rin siya eh. So naka MTV rin. Start ng ahon. Thank you Lord. Thank you Lord. Parang may giant Mongol na lapis. Kung ano-ano na nakikita ako. Kilometer 62.44. Sakto to sa pa ako. Parang pupulikatin yung kaliwa, pero wag naman. Yun ang kailangan ko. Yun ang kailangan ko. Basa yung pa. Kilometer 66. May naramdaman ako sa kaliwang binte. Parang nagka-cramps, pero wag naman sana matuloy. Naipapadyak pa siya eh. Kaya to, kaya to. Kaya to, Tito Jean. Laban lang, laban. Konti na lang. 66. May ahon. Ayun o. Damn. Lord. Tiyempong-tiyempo naman tong buligat. Sa ahon pa. Woo!
Bigyan mo ako ng lakas dyan. Bigyan mo ako ng lakas dyan, Lord. Ito na. Ganda na. Ganda na. Ngahon. Hindi ah. Ahon na lubak-lubak to. Ayun o. Whew! Nasa huli yung mga huling ahon. Last 28 kilometers. Nandito. Morning. Okay. So, nagkaroon ng problema yung battery ko ng GoPro. So, hindi gumana. Sayang yung oras ko dun ah. So, mahabang ahon. Matatapos din to. Kilometer 84 na ako eh. Whew! Gumana ang daang pari training. Salamat kay Papa Dong. Master, coach ko, Coach Papa Dong. Last checkpoint 85. Hindi nag-aam marami siya. May tubig pa ba? Dami. Kaya muna. Tungkok. Pwede bang sumabay sa ano? Sa motor. Sir, salamat po. Ingat, ma'am. 60 na kasi, ma'am. 60 siya. Lapit na. Woo! Konti na lang. Ayun yung City to Beach yung naging friend ko. Biruin mo, magkakaroon ka ng kaibigan sa panahon ng kahirapan. Eto naman si Mitch. Lagi siyang nakabuntot sa akin sa first 50 kilometers ng karera. Pero dahil sa mga hirap na pinagdaanan namin sa trails, naging magkaibigan na kami. Siguro nga human nature na maghanap ka ng kasangga kapag tumadaan ka sa mga pagsubok. Sabi niya, ang gusto niya lang ay matapos ang karerang ito. Wala siyang balak mag-podium o manalo. Kagaya ko, dito rin siya na gustong masubukan kung ano nga ba ang pakiramdam ng kumarera. Ito si Mitch. Dito Mitch. Nakilala kami ito sa impyerno. Ruin mo. Makikilala ka pa talaga. Posibleng wala eh. Hindi kayo mag-usap dun sa kahirapan na yun eh. Napalyato na yung kaliwa. Nagbigay na yung kaliwa. Ibigay mo kaliwa. Last ahon, man. Ano to, Tito G? After na mga malimpyernong ahon, dumating ako sa puntong ito. Under 5. Kahit sobrang pagod at pulikat sa kaliwang paa, medyo gumaan ang pakiramdam ko. At nalamang konti na lang matatapos din ang karera nito.
nawala na rin sa isip ko na makasama pa sa top 10. Gusto ko lang maisampal kay Papa Dong na kaya kong matapos ang 100-kilometer ride within 5 hours. Joke lang, hindi ko sasampalin si Papa Dong. Na-realize ko din na may iba-iba tayong dahilan sa pagsali sa mga karera. Merong gustong mag-podium, meron naman gusto lang ng experience. Yung iba naman, bagong hamon sa buhay. Sa akin, nalaman ko na mas mahalaga ang mga taong nakilala at naging kaibigan. Mga hindi mo kilala sa umpisa pero nakasama sa hirap. Sa huli, hindi lang medalya ang importante. Sa huli, mga alaalang masaya kasama ang mga bagong kaibigan. Mahirap matumbasan ang kahit anong pwesto sa podium sa harapan. For hours and 40. Ano ba sabi ko sa inyo? Di ba bago mag-5? Natulog muna kami kasi nilalaro baka 5 oras yan. Ikaw wala kang tiwala. Si coach talaga walang tiwala sa akin.